Guys, ayan, gusto ko lang magbigay ng reaction sa post na to ni Sir Kim na kung saan ay nakabili siya ng kotse o pick-up na tawag dito, talon kasa. Okay? So pag sinasabi natin talon kasa, hindi pa paid sa bangko or sa kasa mismo. Okay? So ano nga ba ang gagawin natin para hindi tayo magaya sa kanya? Base sa post niya, inalok daw siya ng kaibigan niya na nagbabuy and sell ng pick-up na mas mababa sa market value. Kumbaga yung mga ka-level niya or ka-model niya, mas mababa siya. So parang nabili niya daw ito ng 900k. Sobrang laki din, di ba? 900k. So nabili niya to, 900k. Pag check ng mga papers, chinik naman nila, mga original naman. Yan, mga original. Tapos wala na rin naka-encumbered. Ayan, wala na rin. Kaya, binili na niya. Okay? Ang mali, hindi niya napacheck sa LTO. Okay? So, yun yung mali niya. So, ang nangyari, binayaran niya. Kasi, kumpleto yung papeles. Original yung mga papeles. So, okay pa nga to, original. Yung iba, peke talaga. Pero sa kanya, original. And then, yung cancellation of mortgage, meron na rin. Parang LTO. So, kumpleto na talaga. So, nung nabili na niya, mga ilang days ata, pinuntahan na siya ng taga-bangko. So, yung sakyan is kinukuha dahil hindi pa daw ito bayad or talon kasa nga daw yon. Ngayon, nung babalik niya sa pinagbilhan niya, tapos trace nila, pang ilang owner na pala, tapos puro ahente, yung mga nakakausap nila, puro ahente. So, hindi pala siya yung sobrang hassle noon, sobrang sakit ng ulo noon kasi ang dahilan kasi kaya binenta daw ay yung may-ari na lugi or nalulong sa casino. So, ayun. Ayun, naibalik naman yung pera niya, pero 300k na lang. Okay? So, sobrang laking lugi. From 900 to 300k na lang. So, sobrang laki. Di ba? So, ngayon, ano na nga ba ang dapat nating gawin upang masigurado na original lahat yung mga papeles ng second hand na bibilhin nating mga motor? Una, pwede kang magpa-verify sa LTO kung saan ang mother file. Hindi pwedeng kung saan LTO lang. Yes, may identify nila kung ori, pero iba pa rin yung mother file mo, doon ka may record kasi, o yung sasakyan. Okay? So, makikita mo naman yung mother file mo doon sa taas ng certificate of registration, pumunta ka doon, pa-verify mo kung kumuha ka ng certified true copy. So, katunayan na yung certificate of registration, mga papeles na hawak mo, ay mga original. So, kung makakumpare nila sa system nila, may mga record din niya sila yung duplicate ng CR natin, yung kulay green ba yon, meron sa kanila. And then kung i-match nila, dapat match, walang hindi nag-match, like date, like pangalan, di ba? So dapat nagma-match. So sa kanya nagma-match naman. Ang problema, ang dahilan naman, ang sabi naman sa post niya, original naman siya. Yun nga lang, may under the table. Kumbaga, ginawan siya ng duplicate. Kumbaga yung nagbenta, may kausap or nabilhan nila, merong contact sa LTO. May mga tauhan doon na mga nagpapabayad para magawan ng original na papeles. Yung based doon sa post niya. So, ayan. Ngayon, nung binirify nila, yung kopya ng LTO ay mayroon pang encumbered, pero yung kopya niya wala na. So, parang binura lahat ng ng mga record. So, pag talon kasa kasi, hindi ka makakuha ng original na certificate of registration. Kaya ang gagawa lang talaga dyan ay ginagawa nila ng fake or pinapa under the table kung may kakilala mismo sa LTO. So, para ma-verify natin kung ano ang gagawin para kapag bibili kayo niyan, pa-verify sa LTO kung saan ang mother file mo, humingi ka ng papeles, ayan, kung legit yung seller, magbibigay siya ng papeles. Or dalawa kayo, kasi hindi niya ibibigay yun paano kung hindi mo binalik, di ba? So, dalawa kayo. Kasama mo siya. Kung talagang walang si seller, walang alinlangan, di ba? So, hindi siya mag-alinlangan na pumunta sa LTO upang mag-verify kayo. Okay? So, wag kang kumuha ng meron na rin gawang certified true copy, yung nabili na, nagawa na, pag bibilhin mo na lang kasi madali din pikiin yun. So, mas okay ikaw talaga ang magpa-verify. So, ayun. Isa pa, okay na, good sa LTO. Isunod mo naman sa HPG. Kasi sa HPG naman, dyan din nagkakaroon ng record. Kung nagamit sa krimen, nakabangga, or may alarma, ayan. So, doon naman sa HPG yon. So, medyo mabusisi siya, pero sure naman na original yung
mga hawak mo at malinis. Kaysa ganyan, na lugi siya ng nagbigay siya ng 900, ang naisoli niya, bumalik na lang is 300. So, ang laki, di ba? So, sa 900 mo, konting-konti na lang. Makakabili ka na ng legit ang papeles na mga used cars na pick up, kung gusto mo ng pick up, di ba? So, 1.2, 1.3 meron na, di ba? So, depende sa model. Ngayon, saan mas safe? Sa buy and sell? Sa first owner? Sa kasa? So, para sa akin, mas safe pa rin ang kasa kung repo ang pag-uusapan or sa bangko. Ayan, kung sa tao lang kasi or sa buy and sell, wala eh. Kahit na legit yung buy and sell, minsan kasi naranasan ko to. So, legit yung buy and sell. Nakabili din ako ng ganyan dati, ng fake naman yung papel. So, sino magsabi na fake yun, eh, yung pinilihan ko is legit na buy and sell. So, kapag yung buy and sell kasi na yun, yung hindi na niya na check ng maigi yung papeles, lalo na kung nagtitiwala siya, kasi karadalasan yan, mga nasinosop lang dyan eh, sa mga buy and sell eh. So, mga client na nila, ganyan-ganyan. So, kumbaga, mga kakilala na, kaya hindi na sila nag-aalinlangan. So, minsan, naibenta na lang din nila na gano'n, hindi na nag-check na maayos yung papeles. Para sa akin, much better kung bibili ka kapag verify sa LTO, kumuha ka ng certified true copy, kumuha ka ng HPG clearance para mas safe talaga, para wala kang kasi kung sakali, kung sakali, makabili ka, may alarma yung kotse, yung sasakyan. Karnap, maaari kang makasuhan ng anti-fencing law. So, may binalita yung dati. No? Nakabili siya ng Alphard na, kawawa, di ba? Siya yung nakulong. Ayon sa HPG, hindi biro ang makabili o kahit magdala lang ng nakaw na sasakyan. Maaari mo itong ika-aresto, gaya na lang ng isang ginang na naaresto nila kamakailan. Makaraang tangkay umulong ikuha ng Motor Vehicle Clearance Certificate sa mismo tanggapan ng HPG ang isang nakaw pa lang sasakyan. Thereat, verification of the engine number and chassis number of the said vehicle through the HPG Vehicle Identification Management System. The said vehicle is included in the wanted stolen motor vehicles as forcibly taken. Talagang kinarnap to. On August 6, as reported by the owner. Ang masaklap pa, ang mga hawak ng dokumento gaya ng deed of sale o RCR, pati conduction sticker, peke. Hindi na nagpaunlak ng interview sa media ang ginang, pero sabi raw nito sa HPG. So, ganyan. So, dapat kapag bibili tayo, verify natin sa LTO, sa HPG, kahit nakakilala natin, kasi sa pera, sa ganyan, sarili mo lang yung pagkakatiwalaan mo. So,